Bago tayo magsimula mga kaninuno, shoutout muna para sa ating member na nag-renew ng kanyang badge. Shoutout para kay Kaka. Maraming salamat kaninuno. I-welcome din natin ang bagong member na nakakuha ng kanyang badge. Shoutout para kay Emeline Sorige. Yun lamang. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Dambo. Nangyari ito sa lugar ng Pangasinan. Ay naku, nakakapagod naman. Kakapasok ko lang, gutom na ako. Inubos ko na nga yung tinapay sa bahay eh. Tapos, paulit-ulit pa yung ginagawa dito. Sudsud, hakot. Sudsud, hakot. Tapos maglalagay na naman tayo ng salt water. Ayos lang yan, Dambo. Pangatlong araw mo pa lang kasi dito. Pero pagtagal, masasanay ka na din sa ginagawa natin. Sige na, sudsud lang ng sudsud para umusad tayo at matapos. Kilala ang lugar ng Pangasinan sa pinakamalaking producer ng asin sa ating bansa. Dito makikita ang Pacific Farm Incorporated. Ekta-ektaryang lupa para sa paggawa ng asin ang makikita dito. At talaga namang dapat ipagmalaki ng bawat Pilipino. Ang proseso ng paggawa ng asin. Meron tayong tinatawag na salt bed at salt water. Lalagyan ng salt water ang salt bed at aantayin mabuo ang mga asin. Matapos nun, dito na ito susudsudin. Ang pagsudsod ay pag-aayos ng mga asin. Isinasalansan ito sa isang gilid para madaling hakutin at ilagay sa isang basket. Tapos nun, dadalhin na sa imbakan. Nga pala mga kaninuno, ang salitang Pangasinan ay merong malaking koneksyon sa ating istorya. Araw-araw ang proseso ng paggawa ng asin ay naging normal na pamumuhay ni Dambo at Norman. Si Dambo ay isang malaking tao, matangkad at mataba. Bago lang siya sa lugar ng asinan. Ayon sa kanya, hindi naman daw niya kailangan magtrabaho dahil meron namang kaya ang kanyang pamilya. Pero dahil kaibigan ng magulang niya yung may-ari ng asinan, pinagtrabaho muna siya doon kasi hindi mapigilan yung paglobo at paglaki ng kanyang katawan. Tamad din kasing mag-ehersisyo ang tao na ito. Kaya yun na lang ang naisip na solusyon ng magulang niya para gumalaw-galaw naman siya. Batugan kasi eh. Habang si Norma naman, isang palayaw din na ibinigay sa kanya. Norman, ibig sabihin normal. Ang itsura kasi ng tao na ito ay yung pwede nating sabihing standard ng itsurang Pilipino. Tama lang ang tangkad at matipuno ang katawan. Norman, gaano ka na ba katagal dito sa asinan? Buti hindi ka nagsasawa. Sa itsura mong yan, kaya mo pang makakuha ng mas magandang trabaho eh. Halos mag-iisang taon na ako dito, Dambo.
Ayos na ako dito. Tama naman ang pasahod. Sasapat para sa pang-araw-araw na buhay. Ang layo kaya ng bahay mo. Sipin mo, sa kabilang baryo ka pa. Tapos nagbibisikleta ka lang para makapunta dito. Kung ako sa'yo, matutulog na lang ako. Ganun talaga, Dumbo eh. Kapag hindi ako pumunta dito, wala akong ipambibili ng pagkain. Mahirap mabuhay, no? Ikaw kasi, may kaya kayo eh. Kaya madali lang sa'yo ang lahat. Ngayon nga mahirap eh. Grabing parusa yung binigay sa akin ng mga magulang ko. Sipin mo ba naman? Kailangan ko pang magtrabaho dito para lang mag-ehersisyo. Ay, gutom na ako. Ayos lang yan, Dumbo. Para din naman sa'yo yung gusto nila. Para sa kalusugan mo. Sipin mo ha. Ginagalaw mo lang yung katawan mo, tapos meron ka pang sahod. Hindi tulad nung sa bahay ka lang mag-ehersisyo. Walang bayad sa'yo. At least dito, marami kang nakukuha. Ehersisyo, pera, magandang kalusugan. 'Di ba? Pwede na. Sabagay. Uy, Dumbo, ano bang ginagawa mo dyan? Bakit sa isang pwesto ka lang nagsusudsod? Hindi ka gumagalaw dyan, oh. Wala ka na tuloy masudsod dyan. Ay, pasensya ka na. Gutom na kasi. Sa isang pwesto, halos tumatagal sila ng oras bago tuluyang mahakot ang lahat ng asin. Matapos nun, babalik uli sa pinakaunang proseso, yung paglagay ng salt water doon sa salt bed. Maswerte itong si Dumbo kasi doon siya napunta sa lugar ni Norman. Mabait kasi talaga yung tao na yon. Siya ang pinakamasipag sa lahat ng tao sa asinan. Walang reklamo kahit sa anong utos sa kanya. At kapag natapos niya yung pwesto niya, kaagad siyang tumutulong sa iba. Lalong-lalo na doon sa matatanda. Kaya naman lahat ng tao doon, talagang nakakasundo niya. Ay, buti naman natapos na din tayo. Bakit pa kasi sinamahan kitang tumulong sa iba? Triple tuloy yung pagod ko. Salamat, Dumbo ha. Buti na lang tumulong ka. Norman, Dumbo, maraming salamat sa tulong kanina ha. Mabilis akong natapos dahil sa inyo. Ay, nga pala Norman, naroon yung nanay mo sa kanto. Inaantay ka. Sandali lang, Dumbo ha. Puntahan ko lang ang nanay. Babalik ako dito para meron kang kasabay palabas mamaya. Ilang minuto din ang itinagal ni Norman bago nakabalik. Kahit meron siyang gamit na bike, medyo malayo talaga yung kanto doon sa asinan. Pagkabalik niya naman, ang layo nun ah. Sana pumunta na lang yung nanay mo dito. ayos lang yun, Dumbo. Ganun talaga. Tara na. Sabay na tayo palabas ng asinan. Ilang minuto silang naglakad hanggang makarating sa kanto ng asinan. Magmula doon, kakaliwa na si Dumbo papunta sa bahay nila. Habang si Norma naman, mahaba pa ang babaybayin para makauwi sa kanila. Nung mag-isa na lang si Dumbo,
meron siyang nakasalubong na isang matandang lalaki. Malayo pa lang, nakatitig na yon sa kanya. Hindi naman yon matignan ng diretsyo ni Dumbo. Kasi mahiyain talaga ang tao na to. Pero ang pinagtataka niya, hindi umaalis ng titig sa kanya yung matandang lalaki. Halos hindi na nga yun tumitingin sa nilalakaran niya. Basta, nakatitig lang sa kanya. Sa utak naman ni Dumbo, Bakit kaya nakatingin sa akin to? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Ang weirdo. papalapit ng papalapit yung lalaki sa kanya. At pansin ni Dumbo, nabigla din sumama yung titig nun. Lumipat siya sa kabilang parte ng kalye para hindi sila magkasalubong. Pero pagtapak pa lang niya ng paa, sabay silang gumalaw nung lalaki. Kahit sa paglipat niya, sinusundan pa rin siya at talagang sasalubungin. Kinabahan na si Dumbo ng oras na ito. Kaya minabuti niya munang huminto. Kasi ang weirdo talaga nung itsura. Pero yung matandang lalaki, patuloy pa rin sa paglalakad habang nakatitig sa kanya ng masama. Susubukan niya sanang bumalik at tumakbo pero pagkatalikod niya, merong matandang babae sa likuran niya. Biglang nakaramdam si Dumbo ng paghawak sa likuran niya. Sobrang tulis ng kuko nun at unti-unting bumabaon sa kanyang balat. Naroon na pala yung matandang lalaki. Habang yung babae naman, nilalapit yung mukha niya kay Dumbo. Inaamoy-amoy siya nito. Tinaas ni Dumbo yung kamay niya kasi kadiri yung itsura ng matandang babae. Saka, ang baho kasi nung amoy nun. Parang malansang isda. Sumakto naman na merong tira-tirang asin sa kamay ni Dumbo. Biglang tumakbo yung dalawa papalayo sa kanya. Tumitig ito ng masama ng panandalian at nagpatuloy na rin sa paglalakad. Ang weirdo nun ah. Nung problema ng mga yun. Mga baliw ata. Ay! Ang dumi pala ng bulsa ko ano. May mga tira-tirang asin. Kinabukasan ng araw na yon, habang naglalakad si Dumbo papunta sa asinan, nakita niya si Norman na merong kausap sa kanto. Merong suot na belo at nakatakip yung mukha ng kausap niya. Kaagad naman yung tinawag ni Dumbo. Lalapit sana siya doon pero nagmadali na si Norman magpaalam doon sa kausap niya at lumapit kaagad sa kanya. Oh! Tapos na kayong mag-usap? Sino ba yun? Wala, Dumbo. Nanay ko yon. Meron lang binilin sa akin. Tara na. Sinulyapan uli ni Dumbo yung nanay ni Norman. Nakatayo lang ito doon habang nakaharap sa kanilang dalawa. Kahit medyo nakalayo na sila, hindi pa rin umaalis yung nanay ni Norman doon.
Norman, oh. Yung nanay mo. Hindi pa rin umaalis. Baka meron pang sasabihin sa'yo. Balikan mo kaya muna. Baka inaantay ka. Hindi. Ganyan lang talaga yan. Inaantay niya lang makapasok tayo ng asinan bago siya tuluyang umalis. Para siguradong ligtas ako. Ha? Eh di sana inatid ka na lang niya hanggang doon sa loob. Saka, paano uuwi yung nanay mo? Ang layo sa inyo ah. Tapos, pumunta pa siya dito? Hayaan mo lang siya, Dumbo. Ganyan talaga yan. Pero teka, kamusta pala? Nakauwi ka ba ng maayos kapon? Ang weirdo nga eh. Nung naghiwalay na tayo ng daan, meron akong nakasalubong. Matandang lalaki. Ang sama nung titig sa akin eh. Lumipat pa ako ng daan para hindi kami magpang-abot. Nakakatakot kaya yung itsura. Pero sumunod pa rin sa akin. Tatakbo sana ako patalikod. Pagharap ko naman dun sa likod, merong matandang babae. Nilapit sa akin yung mukha tapos inamoy-amoy ako. Ha? Matandang babae? Tapos, paano ka naman nakaalis? Yung kamay ko kasi, nasa loob ng bulsa ko. Ganun ako maglakad, di ba? Tapos ayun, biglang tumakbo nung tinaas ko yung kamay ko. Saka alam mo, napansin ko nga, ang dumi pala ng bulsa ko kahapon. Ang daming asin. Pagtaas ko ng kamay, nagtalsikan yung asin eh. Buti naman kung ganun. Ikaw naman kasi. Kada hakot mo, lagay ka ng lagay ng kamay mo sa bulsa. Siyempre mapupunta yung ibang asin doon. Pero ayos lang yan, Dumbo. Mas maigi yon. Maglagay ka ng asin sa bulsa. Pangontra yon sa aswang. Aswang? Naniniwala ka ba doon? Pero, di ba bali-balita na meron daw nagkalat na aswang doon sa baryo nyo? Pero dito naman sa amin, wala. Siyempre, andito yung asinan eh. Totoo pala yun, no? Pangontra sa kanila? Sa pagkakaalam ko, oo. Takot daw sila doon eh. Kaya mabuti yun. Kada uuwi ka, maglagay ka na lang ng asin sa bulsa mo. Siguro, aswang yung dalawang matanda kahapon. Kasi, nung tumalsik yung mga asin sa kamay ko, bigla silang tumakbo papalayo. Ang sama pa ng titig sa akin. Naku, ang taba ko pa naman. Pagpipiestahan ako ng mga aswang pag nagkataon. Di mas mabuting nagtrabaho ka dito. Mababawasan yung laki ng katawan mo. Makakatakbo ka na pag hinabol ka ng aswang. Uy naku, tatakbo. Nakakapagod kaya yun. Maglalagay na lang ako ng asin palagi sa bulsa ko. Tapos babato ko sa kanila. Buong araw na naman nagtrabaho si Norman at Dumbo. Mabilis silang natapos sa kanilang pwesto. Kaya tumulong uli sila sa iba. Umabot yon hanggang 5:00 ng hapon. Halos himatayin na si Dumbo sa pagod habang naglalakad pa uwi. Grabe! Gutom na ako, Norman! Alam mo nung una, sa totoo lang ha, ayos eh. Nung napwesto ko sa lugar mo kasi mabait ka. Ngayon napapaisip na ako. Lagi na lang tayong tumutulong sa iba. Mapagod ka naman.
Ayos lang yun, Dambo. Kapag mas malakas kang magtrabaho, mas maraming enerhiya ang ginagamit mo. Mas mabilis kang papayat pag ganun. Napatigil ng pagsasalita si Dambo. Kasi doon sa kanto, sa lugar kung saan sila maghihiwalay ng daan, naroon na naman yung nakabelo. Yung nanay ni Norman. Parehong-pareho yung pwesto nito nung huli niyang nakita nung umaga. Oy, Norman, bakit hindi ka nagsasalita dyan? Anong nangyari sa'yo? Yung nanay mo, andun pa din. Hindi yata umuwi yan eh. Tara, lapitan natin. Pakilala mo ko. Ha? Sandali, Dambo. Wag na. Mauna ka na. Mayayain kasi yan eh. Hindi sanay yung nanay ko sa tao. Sige na. Pupunta na ako dun ha. Pasensya ka na. Sa ibang araw na lang siguro. Nagmadali na si Norman papalapit doon sa nanay niya. Habang si Dambo naman, nagpatuloy lang sa paglalakad. Pailing-iling yung itsura ni Norman habang nag-uusap sila nung nanay niya. Para bang nagtatalo silang dalawa. Bago naman tuluyang kumaliwa si Dambo, yung nanay ni Norman biglang humarap sa direksyon niya. Sumenyas ito at pinapalapit siya. Pero si Norman, ibinaba yung kamay ng nanay niya at sinabing tumuloy na lang sa paglalakad si Dambo. Ha? Problema niyang dalawa. Weirdo. Bahala kayo dyan. Uwi na ako. Teka. Baka nandito na naman yung matandang lalaki sa babae ah. Silipin ko nga muna. Wala naman. Mukhang malinis. Mukhang walang tao. Bibilisan ko na lang yung paglalakad. Tatakot ako eh. Nang makarating sa gitna si Dambo, biglang merong kumaluskos sa gilid niya. Napaatras si Dambo doon. Ramdam na ramdam niya na merong humawak sa likuran niya. Paglingon niya doon. Oh! Kalma! Anyari sa'yo, Dambo? Para kang nakakita ng masamang espiritu dyan ah. Hatid na kita. Mamaya kung ano na naman yung makasalubong mo dito eh. Saan mo ba nakita yung matanda? Dito ba? Diyos ko naman, Norman! Gugulatin mo ako sa takot eh. Ayan! Dito mismo! Akala ko nga, andyan na naman eh. Bakit pala ako tinatawag ng nanay mo kanina? Anong meron? Kala ko ba mahiyain yun? Wala yun. Wag mo na isipin, ganun lang talaga yun. Minsan nagbabago yung ugali. Hayaan mo na. Eh bakit naman parang nag-aaway kayong dalawa? Kasi ang sabi ko kasi, wag na siya palaging pumunta doon sa asinan. Ang layo kasi ng binabaybay niya eh. Ayun, ganun. Pero teka, saan ba dito yung sa inyo? Malayo pa ba? Hindi. Ayan na yung sa amin oh. Malapit na ako dito. Kaunting lakad na lang. Sige na. Umuwi ka na, Norman. Malayo ka pa. Habulin mo yung nanay mo, baka maabutan mo pa. Ingat kayo ha.
Pagkarating ni Dumbo sa bahay niya, walang tao doon. Nag-iwan lang ng sulat yung nanay at tatay niya. May aasikasuhin daw. At bukas pa makakauwi. Ayon sa sulat, nag-iwan sila ng makakain sa ref. Iinitin na lang. Wala namang problema yon kay Dumbo. Ang mahalaga sa kanya, merong pagkain. Wala nang pagdadalawang isip. Kaagad ininit ni Dumbo yung pagkain. Kala ko ba gusto nila akong pumayat? Pero bakit ang dami nitong pagkain? Pang 3 tao to ah. Bola kayo dyan. Uubusin ko to. Habang kumakain, nanood muna ng telebisyon si Dumbo. 7:00 na ng gabi. Maya-maya pa, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Ang buong akala niya magulang niya yon. Pero pagbukas niya, wala namang tao. Tanging malamig na hangin lang ang sumalubong sa kanya. Kaagad niyang sinara yung pintuan kasi matatakotin ang tao na ito. Pagbalik niya naman ng tingin sa loob ng bahay, iba na yung pakiramdam. Nakakakilabot at merong kaunting lamig. Dahan-dahan ding nagbago yung amoy ng buong paligid. Amoy malansang isda. Kahit matakaw si Dumbo, nawala yung gana niya dahil sa amoy. Kaya ilalagay niya muna sa ref yung pagkain para babalikan na lang. Pagkarating niya naman doon sa may sala, biglang sumara yung pintuan sa banyo. Ang akala niya hinangin lang kasi nakabukas yung bintana doon. Hanggang sa eto na naman. Merong kumakatok sa pintuan nila. Pero ngayon, mabagal lang yung pagkatok. At sobrang baho na ng buong paligid. Habang lumalapit si Dumbo sa pintuan, palakas din ng palakas yung amoy. Bago niya tuluyang buksan yung doorknob, nagkaroon siya ng masamang pakiramdam na wag niyang bubuksan yon. Nahinto lang si Dumbo doon. Sunod-sunod na katok sa pintuan ang narinig niya. Na tila ba sisirain na? Sino yan? Magpakilala ka! Hindi ko bubuksan yung pinto kapag hindi mo sinabi yung pangalan mo. Bigla namang tumahimik pagtapos nun. Sinubukang silipin ni Dumbo sa bintana. Mabuti na lang, nakasara yon at merong nakaharang na kurtina. Gumawa lang siya ng kaunting butas doon at sumilip. Wala namang tao sa harapan ng pintuan nila. Hanggang sa isang palad ang humampas doon sa bintana. Yung itsura nun, naaagnas na. Napatalon si Dumbo dahil sa gulat. Sino ba kayo? Huwag nga kayong ganyan! Hindi maganda yung biro nyo! Subukan niyong pumasok dito sa loob. Meron akong hawak na kutsilyo. Hindi kayo nakakatuwa. Matapos nun, dahan-dahang kumalma yung buong paligid.
Tapos yung amoy, nawala na rin. Kinabukasan ng araw na yon, maagang umalis si Dumbo ng bahay. Hindi kasi siya masyadong nakatulog dahil sa takot. Kaya minabuti niya na lang na pumunta na kaagad ng asinan. Kakasikat pa lang ng araw nun. Pagkarating niya doon sa kanto, nakarinig siya ng "Psst! Psst! Oy, taba!" Paglingon ni Dumbo, naroon yung nanay ni Norman. Parehong belo pa rin ang suot nito. Kaibigan ka ng anak ko, di ba? Bakit hindi ka pumunta sa bahay namin? Masarap akong magluto. Baka gusto mong subukan. Mahilig kang kumain, di ba? Opo. Mahilig po. Pwede naman po akong pumunta. Kung ayos lang po kay Norman. Huwag kang mag-alala. Ayos lang yun. Kaarawan niya bukas. Pumunta ka. Huwag mo na lang sasabihin sa kanya. Sosorpresahin natin sana siya eh. Huwag ka nang tumanggi. Bukas, babalikan kita dito. Tanghali. Mauna ka nang umuwi sa kanya. Tapos antayin na lang natin siya sa bahay. Ayos ba? Ha? Dahan-dahang lumalapit yung nanay ni Norman sa kanya. Amoy na amoy ni Dumbo yung lansa. Lansa na para bang galing sa patay na isda. Hanggang sa... Nay! Ano ba yan? Sabi ko sa inyo, wag niyong didikitan yung kaibigan ko eh. Sige na, Dumbo. Mauna ka na. Susunod na lang ako. Ano kasi? Pero Norman... Sige na. Umalis ka na. Susunod na lang ako. Unang beses makita ni Dumbo na ganon yung itsura ni Norman. Galit na galit. Kaya minabuti niya na lang na umalis. Maya-maya pa, dumating na rin si Norman sa pwesto nila sa asinan. Dumbo, pasensya ka na kung nasigawan kita kanina ha. Yung nanay ko kasi eh. Ano bang sinabi niya sa'yo? Wala naman. Kinamusta ka lang niya kung ayos ka ba dito. Ganun lang. Wala naman siyang sinabing kung ano. Sigurado ka? Wala siyang sinabing kung ano ha? Hindi ka niya niyaya na pumunta sa bahay namin? Hindi. Wala naman siyang sinabi. Basta nangamusta lang talaga siya. Ganun ba? Sige. May tiwala naman ako sa iyo eh. Pasensya ka na uli ah. Sige na, ayos lang yun. Tara. Trabaho na lang tayo. Buong araw ng pagtatrabaho, hindi masyadong nagsalita si Dumbo kasi gusto niya ring sorpresahin yung bago niyang kaibigan. Pero nawiwirduhan talaga siya doon sa nanay ni Norman. Tapos yung amoy ng lansa, talagang pamilyar sa kanya. Pinag-isipan ni Dumbo kung ano ang gagawin niya. Hanggang sumapit ang uwian, wala pa din siyang imek. Oy, Dumbo! Ayos ka lang ba? Ano na? Ang tahimik mo ah. Huh?
Wala. Huwag mo akong isipin. Nagugutom lang ako. Sige na. Uwi na ako ha. Kita na lang ulit tayo bukas. Kinabukasan ng araw na yon, bago magtanghalian, nagpaalam na si Dumbo kay Norman. Uy, Norman. Uwi na ako ha. Meron lang kaming aasikasuhin sa bahay. Yung nanay ko kasi, nagpapatulong. Ganun ba? O sige, hatid na kita sa kanto. Tara. Hindi, wag na. Ayos lang ako. Dito ka na lang. Magtrabaho ka na. Sige, una na ako ha. Malayo pa si Dumbo sa kanto. Nakita niya na yung nanay ni Norman. Ganun pa rin ang suot nito. Nakabelo. Tricycle ang sinakyan nila papunta roon. Magkatabi lang sila ng nanay ni Norman. Wala itong imek hanggang makarating sa bahay. Doon lang din napansin ni Dumbo na yun sinasakyan pala nila, yung may-ari ng tricycle, doon din nakatira sa bahay ni Norman. Sige na, pumasok ka na sa loob. Huwag kang mahiya. Wala pa naman kaming masyadong bisita eh. Ikaw pa lang. Pagpasok ni Dumbo sa loob, madilim yung bahay. Yung mga bintana, merong takip. Halika, doon tayo sa may kusina. Kumain ka muna. Matagal pa namang uuwi si Norman. Puro recados lang ang nakita ni Dumbo doon. Wala pang karne. Biglang merong nagsalita sa likuran niya. Makikiraan. Paglingon niya, yung matandang lalaki na nakasalubong niya nung nakaraang araw, naroon. Tumingin lang ito sandali sa kanya, tapos dumiretso ng kusina habang hawak-hawak yung itak. Napalunok ng malalim si Dumbo. Hindi pa nagtatanggal ng belo yung nanay ni Norman. Ang nasa isip niya, baka yun yung matandang babae. Halika na dito. Umupo ka na. Dalan mo kami ng pagkain dito. Baka nagugutom yung bisita natin. Hindi nakapagsalita si Dumbo sa inilagay sa mesa. Kasi hilaw na karne yun. Hindi niya malaman kung karne ba yun ng baboy o baka kasi nakahiwa na ng pira-piraso. Nakatitig lang yung matandang lalaki sa kanya habang hawak-hawak yung itak. Tila ba inaantay siyang kainin yung laman? Hindi mo ba nagustuhan yung binigay ko? Tinitignan mo lang eh. Tikman mo. Inalis ng nanay ni Norman yung suot-suot niyang belo. Saksing buhay si Dumbo dito. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya na yung matandang babae at yung nanay ni Norman ay iisa. Kumuha yon ng kapirasong karne doon sa plato at kinain yun sa harapan ni Dumbo. Alam mo, Taba, ang pinakaayaw namin, yung tumatanggi sa inaalok naming pagkain.
pagkain. Sabi ko naman sa'yo, susurpresahin natin yung kaibigan mo. Kulang kasi yung handa eh. Kaya kailangan naming humanap ng iba pang karne. Sa laki mong yan, tatagal ka pa ng ilang araw. Pasensya na po. Aalis na po ako. Pakisabi na lang kay Norman, maligayang kaarawan po. Maraming salamat. Dali-daling lumabas si Dumbo ng bahay. Pagkabukas niya ng pinto, laking gulat niya kasi madilim na. Ilang oras na pala siyang nasa loob. Pero ang pakiramdam niya, sandali lang. Bigla siyang hinawakan sa kamay ng matandang lalaki. Sa higpit ng pagkakahawak nun, halos bumaon yung kuko sa braso niya. Mabuti na lang, hindi niya nalimutan yung bilin sa kanya ni Norman. Kaagad niyang kinuha yung asin sa bulsa niya at inihagis doon sa matanda. Maniwala kayo sa hindi, sumigaw yon ng napakalakas. Pero yung tunog, angil ng pusa. Nakatakbo si Dumbo matapos nun. Ang problema nga lang, nasa gitna ng mahabang daanan yung bahay nila Norman. Pinalilighiran din yon ng mahabang talahib. Walang ibang bahay doon. Miski ilaw sa kalsada, wala rin. Walang tigil sa pagtakbo si Norman para maisalba ang buhay niya. Nakarinig siya ng mga alulong ng aso. Kasunod nun, mga kaluskos sa talahiban. Tulungan niyo ako! Aswang! Aswang! Tulungan niyo ako! Merong papatay sa akin! Nahihilo na si Dumbo ng dahil sa pagod. Samahan pa ng napakalansang amoy. Nawalan na siya ng pag-asa at umupo na lang. Kitang-kita niya yung paggalaw ng talahib sa harapan niya. Kasabay nun, gigil na angil ng isang hayop. Hanggang sa... Uy! Dumbo! Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo dito? Norman! Yung nanay mo, pinapunta ko sa bahay niyo. Ang sabi niya, kaarawan mo daw. Tapos, yung matandang lalaki sa matandang babae, nasa bahay niyo. Hindi ko alam, Norman. Papatayin nila ako. Ano ba kayo? Mga aswang ba kayo? Halika na. Hahatid kita doon sa sakayan. Pasensya ka na, Dumbo. Bukas na lang ako magpapaliwanag sa asinan. Hindi ka naligtas dito. Hindi lubos makapaniwala si Dumbo sa mga nangyari sa kanya. Kinabukasan naman ng araw na yon, hindi muna sinabi ni Dumbo sa mga magulang niya yung nangyari. Gusto muna kasi niyang marinig yung paliwanag ni Norman. Halos tanghali na siya nang pumasok sa asinan. Pero wala si Norman doon. Nagtanong-tanong siya sa mga tao. Hindi daw ito pumasok. Unang beses lang lumiban sa trabaho ni Norman. Lumipas pa ang ilang araw, linggo, buwan. Hindi pa rin pumasok si Norman.
Nang subukan naman ni Dumbo na puntahan yon sa bahay, wala nang nakatira doon. Abandonadong bahay na. Hindi din nagtagal. 1 buwan matapos noon, umalis na rin si Dumbo sa pagawaan. Magmula ng araw ng trahedya, hindi niya na nakita pa si Norman. At kahit kailan, hindi niya rin malilimutan kung paano siya iniligtas ng asin. Pansin niyo mga kaninuno, mahaba yung kwento natin ngayon. Sinadya ko talagang ganyan para hindi na kayo nabibitin sa kwento. Gusto ko lang din malaman yung komento ninyo patungkol sa upload natin kapag ganito kahaba. Mas maganda ba yung ganito? O mas okay sa inyo yung 20 minutes lang? Sana magkomento kayo mga kaninuno. Mga bagay na pwede nating matutunan sa kwento. Una kasi yung karakter ni Dumbo, ito yung klase ng taong merong kaya sa buhay. Yung tipong nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. Bagay na wala yung karamihan. Bagay na wala si Norman. Pero kahit na ganon, kitang-kita naman kay Norman yung pagiging mabuting tao at matulungin sa iba. Kasi alam niya yung pakiramdam ng nahihirapan sa buhay. Di tulad ni Dumbo na puro sarap lang. Kaya halos walang pake sa ibang tao. Ang iniisip niya lang, yung laman ng kanyang tiyan. Kung titignan natin sa normal na buhay ng isang tao, kung sino pa yung wala, siya pa yung matulungin sa iba. Naobserbahan niyo ba yun? Sa lipunan mga kaninuno? Kalimitan, yung mga wala, sila pa yung mapagbigay. Susunod, pansin naman natin, hindi makalapit sa asinan yung nanay ni Norman. Aswang eh. Isa sa pinakamabisang pangontra sa kanila yon. Pero itong si Norman naman, nagtatrabaho pa doon. Sa palagay ko, hindi pa napapasa sa kanya yung pagiging aswang. At ayaw niya din sigurong tanggapin. Mahalagang parte ng storya, yung nagtatalo sila ng nanay niya. Tapos biglang tinawag si Dumbo. Feeling ko, inuutusan siya ng nanay niya na papuntahin si Dumbo doon sa bahay para biktimahin. Pero itong Norman, ayaw tanggapin. Kasi kaibigan niya si Dumbo eh. Kaso, magaling yung nanay. Siya na mismo yung gumawa ng paraan. Mabuti na lang, merong mabait na kaibigan itong si Dumbo at tinulungan siya. Yun lamang mga kaninuno. Naway nagustuhan ninyo ang ating istorya. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe kung nagustuhan ninyo. Ang tanong sa video na ito, anong koneksyon ng Pangasinan sa kwento? Take note ha. Pangasinan. Pangasinan. Pwede nyong i-search mga kaninuno. Ang tamang sagot, merong libreng shoutout sa akin. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at loika ay ginagawa tayong arugante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.